Meron po tayong isang balita dito na gumigising sa buong mundo ng crypto, lalo na po sa atin bilang mga XRP holders. Alam nyo ba kung sino ang tinaguriang largest corporate XRP treasury holder? Yan po ay walang iba kundi ang Evernorth. Pero sa kabila ng kanilang dambuhalang status, mayroon po silang kinakaharap na matinding pagsubok. Ayon po sa ating balita dito mula kay The Crypto Basic, Evernorth now seeing $490 million in paper loss on its XRP holdings. Ayan. Sa kasalukuyan, ang Evernorth ay nakaupo daw sa isang dambuhalang $490 million na unrealized loss sa kanilang XRP investment. Isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Halos kalahating bilyong dolyar ang kanilang paper loss. Ang kanilang investment na nagkakahalaga po ng mahigit $1.1 billion ay tila tinamaan po ng matinding bagyo. Simula po noong huling bahagi ng taong 2025. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin ng malalim ang bawat detalye ng kanilang portfolio. Bakit sila umabot sa ganitong kalaking talo? Ano ang naging strategy nila? At higit po sa lahat, bakit tila hindi sila natitinag gaya ng ginawa ng strategy sa kanilang Bitcoin holdings noon? Kaya hindi lang ito kwento ng talo. Ito po ay kwento ng determinasyon at corporate strategy sa gitna ng bear market. At ayan, simulan po natin sa pagbuo ng Evernorth XRP Empire. Ayan. Paano nga ba binuo ng Evernorth ang kanilang XRP holdings? Hindi ito isang biglaang pagbili lamang. Nagsimula po silang mag-accumulate noong October ng nakaraang taon. Ang kanilang unang stake ay binuo ng 389 million na XRP. Yan, nakuha po nila sa pamamagitan ng transfer mula sa mga major contributors gaya po ng Ripple at ni Chris Larsen mismo. Pero hindi po sila tumigil dito. Noong November 4, 2025, muli po silang bumili ng karagdagang 84.37 million XRP. Ayan. Yan po ay sa halagang $214.05 million. Dahil dito ang kanilang kabuang holdings ay umakyat po sa 473.28 million XRP tokens. Sa kabuuan, ang Evernorth ay naglabas ng mahigit $1.162 billion para sa kanilang kabuoang position. Ayan. Ngayon, ang resulta ay ang kanilang average realized price o yung tinatawag nating cost basis ay lumabas na sa 2.45 per token. Yan, $2.45 bawat XRP. Ngayon sa aking opinion, kung iisipin po natin mga ka-crypto, noong binili po nila sa XRP sa halagang $2.45, napakataas ng kumpiyansa ng market noon. Halos lahat tayo ay naniniwalang wala nang hihinto. Yan, or hindi na hihinto sa XRP sa pagtaas nito. Ang Evernorth bilang isang korporasyon ay hindi lang basta tumataya. Sila ay naglalagay ng pusta sa future utility na XRP. Ang $2.45
ay maaring magmukhang expensive o mahal ngayon. Pero noong panahong yon, ito po ang entry point ng mga institution. Ang nakakalungkot lang sa kanilang sitwasyon ay ang timing. Noong November 10, 2025, umakyat po ang presyo sa $2.58. Sa puntong iyon, kumikita pa sila. Ang value ng kanilang holdings ay umabot po sa $1.221 billion or $1.221 billion. Pero ang green period na ito ay tumagal lamang ng 2 linggo. 2 linggo lang silang nakaramdam ng saya bago ang buong crypto market. Bago po ang buong crypto market ay pumasok sa isang deeper downturn phase na nagpapatuloy hanggang ngayong taong 2026. Ang nakikita po natin dito ay isa pong babala o warning. Kahit gaano po kalaki ang iyong pondo, ang volatility ng market ay wala pong pinipili. Ang mahalaga ay kung paano ka re-responde kapag ang presyo ay nagsimulang bumagsak sa ilalim ng iyong pinagbilhan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa lalim ng sugat. Yan po ang $642 million loss noong February. Yan. $642 million na loss. Ayon po sa ulat mula kay Martin, isa pong verified crypto quant author, ang nagbigay diin sa lalim ng nararanasang drawdown ng Evernorth. Ayon po sa kanyang analysis, ang sitwasyon ay mas malala pa sa inaakala ng marami. Sapagkat noong February 6, 2026, naranasan po ng Evernorth ang kanilang darkest hour. Sa araw na iyon, bumagsak po ang presyo sa $1.10. Dahil po sa pagbagsak na ito, ang value ng kanilang $1.1 billion investment ay bumaba na lamang sa $520 million. Ibig sabihin, sa loob lang ng ilang buwan, nakakita po sila ng unrealized loss na nagkakalaga ng $642 million. Ito ay katumbas ng 55% drawdown. Yan, or pagbaba mula sa kanilang initial investment value. Isang napakasakit na paper loss na sapat na para mag-panic sell ang sinumang average investor. Pero ang Evernorth, hindi po sila kumibo. Nanatili silang hawak ang kanilang mga tokens. Kaya sa aking opinion ay isipin po natin ang pressure sa loob ng boardroom ng Evernorth noong February. Ang makakita ng mahigit $250 billion na nawala sa isang iglap kahit sa paper lamang ay hindi po biro. Pero dito, lumalabas po ang pagkakaiba ng retail mindset at saka institutional mindset. Tayong mga retail traders, madalas tayong magpanic kapag bumaba ng 10% o 20% ang ating portfolio. Pero para po sa isang dambuhalang korporasyon na gaya po ng Evernorth, ang investment na ito ay malamang na bahagi ng isang 10-year roadmap. Ang $1.10 na presyo noong February ay masasabi po nating ultimate test of faith. Ang katotohanan hindi po sila nag-dump ng kanilang 473 million XRP sa gitna ng 75% drawdown ay isang malakas na mensahe sa market. Sinasabi nila na naniniwala sila sa long-term value ng asset. Kaya sa tingin ko, nakikita nila si XRP hindi bilang isang token na binibili at ibinibenta, kundi bilang isang strategic asset para sa kanilang treasury.
Ang paghawak nila sa gitna ng ganitong kalaking talo ay dapat magbigay sa atin ng perspektibo. Kung ang kumpanyang may $1.1 billion na nakataya ay kayang maghintay, bakit tayo madaling sumuko? Yan, dito naman po tayo sa kasalukuyang sitwasyon at ang $1.42 na level. Yan, fast forward po tayo sa kasalukuyan. Ngayon po, ang presyo po ni XRP ay medyo bumangon na at nasa paligid ng mga 1. Yan, nasa itaas ng 1.42. Tignan po natin ang ating chart. Yan, ito na po ay nasa 1.4831 base sa kasalukuyang chart na nakikita natin dito. Ayan, dahil po sa recovery na ito, ayan, ang unrealized loss ng Evernorth ay nabawasan. At ito na po ay nasa mga $490 million na lamang ngayon. Ang kanilang holdings ay may kasalukuyang market value na mahigit $672 million. Bagamat malayo pa ito sa kanilang puhunan na $1.162 billion, ang pag-trim ng loss mula $642 million pababa sa $490 million ay isa pong positibong sinyales. Gayunpaman, binigyang diin ng analyst na si Martin na ang data ay madalas na nagpapakita lamang ng bahagi ng kanilang posisyon. Ang totoong pain ng Evernorth ay mas malaki kaysa sa mga numerong madalas nating makita sa social media. Dahil kasama po rito ang kanilang mga huling pagbili sa presyong $2.54. Sa aking opinyon, ang 1.42 ay isa pong napaka-importanting level sa ngayon, or ang 1.48 po pala ay isang napakahalagang price level sa ngayon. Dahil ito ang siyang nagpapatunay na ang market ay nagsisimulang mag-stabilize pagkatapos po ng matinding pagbuhos noong nakaraang quarter. Para po sa Evernorth, ang 1.48 ay hindi pa ito sapat para magdiwang. Pero ito ay sapat na para huminga ng maluwag kumpara noong nasa 1.10 dollars na presyo tayo. Kaya masasabi ko po rito ay ang Evernorth ay kasalukuyang nasa wait and see mode. Sa presyong ito, ngayon ay marami pa ring retail traders ang nag-aalinlangan. Pero ang mga institusyong gaya nito ay patuloy lamang na nagmamasid. Kung susuriin po natin ang kanilang posisyon, makikita natin na ang bawat pagtaas ng isang sentimo sa presyo ng XRP ay nangangahulugan ng milyong-milyong dolyar na pagbabalik sa kanilang treasury. Ang modest price recovery na nakikita natin ngayon ay maaring simula pa lang ng isang mas malaking trend. Pero kailangan po nating tanggapin na ang daan pabalik sa kanilang puhunan ay hindi po magiging madali. At ayan, sa kabuuan, ang sitwasyon po ng Evernorth ay isang salamin ng kasalukuyang estado ng crypto market ngayon pong May 2026. May mga sugat, may mga hamon, pero mayroong ding matinding paninindigan. Ang $490 million unrealized loss ay isang mabigat na pasanin, pero ito rin ang nagpapatunay na si XRP ay nasa radar na ng pinakamalalaking korporasyon sa mundo. Mula sa kanilang $2.45 average price, kailangan natin ng 73% pump para makitang muli ang liwanag ng profit para kay Evernorth. Pero gaya po ng nakita natin sa strategy at sa kanilang Bitcoin journey, ang mga nagtitiis sa gitna ng unos ang siyang umaani ng pinakamalaking tagumpay sa dulo. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag. Yan, lalong-lalo na sa presyo natin ngayon na 1.48. Lagi po nating tandaan na dito sa crypto, ang pasensya
ay higit pa sa katalinuhan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.